Mga karelasyon, ladies, kung hinihintay mong sabihin niyang maghiwalay na tayo, hindi yan mangyayari. May mga lalaking hindi marunong makipaghiwalay. Hindi dahil mabait sila, kundi dahil duwag silang harapin ang katotohanan. Hindi kanila sasabihan na maghiwalay na tayo. Sa halip, sisirain nila ang relasyon ninyo ng pakonti-konti. Hanggang sa ikaw na mismo ang magsasawa, mapapagod, at aalis. Kung nararanasan mo ito ngayon, makinig ka at panoorin mo ito hanggang dulo. So, ating uunawain, pag-uusapan ang problemang ito. Bakit hindi niya kayang sabihin ang totoo? Alam nyo, ang lalaking hindi ka na mahal, pero walang lakas ng loob makipaghiwalay, may pangunahing problema yan. Ayaw niyang magmukhang masama. Ayaw niyang maging kontrabida sa kwento. Ayaw niyang marinig ang sisi. Ayaw niyang magmukhang talunan. Kaya sa halip na tapusin ng maayos, ibinabato niya sa iyo ang responsibilidad ng pag-alis. Kapag ganoon, mas madali sa kanya na baliwalain ka, na ipagwalang bahala ang mga nakaraan ninyo, kaysa naman sasabihin niya ng diretsyo yung kagustuhan niyang makipaghiwalay. So ito ang ilang mga palatandaan. Una, nawawala na yung presence niya. Alam mo ba yung pakiramdam mo na magkasama pa kayo, pero hindi mo ramdam na nandyan siya. Wala na yung mga dati niyong matatamis o makukulit na samahan. Wala nang atensyon mula sa kanya. Hindi mo ramdam na mayroong pagmamahal mula sa kanya. Ikalawa, tumigil na ang kanyang effort. Hindi na siya nag-i-initiate. Hindi na siya nag-aayos ng sarili. Sinasadya niya na magmukhang ewan o para siguro madismaya ka sa itsura niya. Ang mga ito, ginagawa niya para magkaroon ng dahilan na umalis ka. Ikatlo, babalitarin ka niya. Kapag naglalambing ka, sasabihin niya, napakakulit mo, napaka-clingy mo. Kapag nagtatanong ka, sasabihin niyang, naprapraning ka na ba? Kapag nasaktan ka, sasabihin niya, ang OA mo. Paunti-unti, nagdududa ka na sa sarili mo. Unti-unti, mararamdaman mong ikaw ang may problema. Ang pinakamasakit dito, hindi ang pag-alis niya, kundi ang pananatili mo sa relasyong ikaw lang ang lumalaban. Ikaw ang nag-aayos. Ikaw ang umiintindi. Ikaw ang nagdadasal, nangangarap na bumalik siya sa dating siya. Habang siya, walang pakialam. Dedma. Unti-unting lumalayo habang hawak pa niya ang kamay mo. Darating ang araw na mapagod ka. At kapag ikaw na ang umalis, hindi siya hahabol. Hindi siya mag-explain o magpapaliwanag. Ang gagawin niya, makipagkwentuhan sa ibang tao. O kaya ikakalat niya na iniwan mo siya. Ang dating niya ngayon, siya ang kaawa-awa. Siya ang biktima. At siguradong marami ang maniniwala dahil hindi nila nakita kung paano ka iniwan habang kayo pa. Diba? Ang galing. Dinaan sa psychology. Psychological warfare. So ito ang dapat maintindihan ng mga kababaihan. Hindi mo trabaho ang turuan ang lalaki kung paano magmahal. Hindi mo kailangang magmakaawa para pansinin ka, para mag-effort sa iyo. At lalong hindi mo kailangang masira ang sarili mo para lang manatili siya sa iyo. Kapag naramdaman mong palagi kang mag-isa sa relasyon, nasa maling lalaki ka.
at sana maging aral ito. May isang katotohanan na kailangang tanggapin. Ang lalaking mahal ka, hindi ka iiwan sa kalituhan na nag-iisip, hindi ka iiwan sa ere, hindi ka niya paluluhain, paiiyakin araw-araw habang tinatawag ka na mahal. Hindi ka niya hahayaang magduda sa sarili mo habang siya ay chill-chill, komportable, nakarelax. Kapag mahal ka ng isang lalaki, malinaw siya. Nandyan siya kapag kailangan mo. Consistent siya sa kanyang mga sinasabi at mga kilos. At kapag ayaw niya or ayaw na niya, haharapin ka niya. Hindi ka niya papagurin. Hindi ka niya gawing manghuhula, kundi straight on your face na sasabihin kung ano ang dapat pag-usapan. Kaya kung umalis ka, huwag mong dalhin ang guilt. Kaya kung aalis ka, huwag mong dalhin ang guilt. Hindi ka sumuko. Pinili mo lang ang sarili mong kapayapaan. At tandaan mo ito, ang tunay na pagmamahal, hindi kailanman magpaparamdam na parang kailangan mong ipaglaban ang karapat-dapat na ibigay. Minsan nangyayari ang hiwalayan, hindi lang sa pagsasabi ng tapos na tayo, kundi sa katahimikan na matagal mo nang tinitiis.